Konnichiwa minasan, kay Mama Des, Sashiburi, 6 months na nga itong tiyan ko. At today is November 17, Friday. Naisipan ko magpunta sa cake shop para magpa-reserve ng cake para sa asawa ko dahil sa darating niyang birthday this November 21. Naisip kong i-surprise si Habi kahit sa simple dinner lang pagluto ko siya at syempre hindi pwede mawala ang cake dahil sa kanyang special day. So kasama ko nga si Bunso, nagpunta kami dito sa malapit sa amin na cake shop. Masarap ang cake nila dito, nagustuhan ko dahil dito rin kami bumili nung nag-birthday si Kuya, ang panganay ko. So naisip ko na lang na cheesecake na lang ang bilhin ko dahil ang paboritong cake ng asawa ko is cheesecake. Kaya ito nga, pumili na ako. Itong si Bunsoy, isyukeme, inaantok na yan, sa totoo lang. At ito nga, nakapag-order na ako ng cake. Nililista na nga dito kung anong gusto kong ipalagay dyan, kung anong size. At ito, binayaran ko na at sa 20 ko balak kunin. Today is November 21. Ito yung araw na birthday na ng asawa ko. Nagpunta naman ako dito sa Syria. 100 yen shop. Napakamura lang dito. Dito ko balak bumili ng mga gagamitin kong props para sa birthday ng asawa ko. Kahit na simple balloon lang. And happy birthday na poster ay mabibili ko dito. Napakamura lang. So ayan, pumili na ako at nakabili na din ako. At nagkaimono na rin ako ng mga gagamitin ko sa aking pagluluto. Siningit ko na nga pala itong manok na to dahil nakita kong naka 20% off. So nakatipid na naman ako neto. Binili ko na nga, di ko na pinalampas dahil madalang na lang ngayon ako makakita ng mga discount na item. At ito nga kasama ko si Bunso. Very lucky naman at hindi magulo si Bunso dahil ang hirap mag-grocery lalo na pag may kasama kang bata at malaki na nga rin itong tiyan ko. And then last, bumili na rin ako ng inumin dahil buntis nga ako. Ito ang napili kong inumin. Apple Sparkling, Organic. So non-alcohol beverage po ito. And done shopping! Nakauwi na rin sa bahay. So excited na ako para mamayang gabi sa simple dinner namin at celebrate ng aking asawa. So ayan, nilabas ko na nga lahat ng mga pinamili ko at aayusin ko na ito. At sinumulan ko rin dito sa aking balloon na mga nabili ko kanina. Inayos ko na muna to. Start ko na muna itong i-prepare dahil baka mamaya mabisi ako sa pagluluto at ito ay hindi ko na maasikaso. Kaya inuna ko na nga itong gawin. Medyo nahirapan ako maghipan ng balon dahil hindi talaga ako magaling maghipan ng balon. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagbubuntis ko at nahihirapan ako maghipan ng balon. At ito, si Bunso kasama ko nga, ayan, tamang panggugulo lang sa gilid. At si Kuya naman ay nasa school pa nga at hindi pa nakakauwi sa mga oras na ito. Share ko lang to be honest, ito yung first time na iso-surprise ko yung asawa ko kaya hindi ko alam kung magiging successful ba mamaya kasi wala talaga siyang kaalam-alam. Hiking, naging parang sumitay ako na parang kunwari nakalimutan ko yung birthday niya. Pilit niyang pinapaalala sa akin kagabi na magbe-birthday na siya pero patay mali siya ako kunwari. So tawang-tawa ako neto. So ito nga, nagawa ko na itong balloon. Sinarrange ko na siya ng ganito. So una nahirapan ako kasi parang ayaw tumayo nitong number pero okay naman. Nagawan ko ng paraan. So done, ito na ang kinalabasan. Pagkatapos ay sinabit ko na nga rin to, nagpatulong ako kay Kuya. Sakto ay nakauwi na siya galing ng school. So ayan, sabi ko hawakan muna doon at nahihirapan ako. Excited din tong panganay kong anak dahil sa Bicol party daw. Saya-saya niya. So gusto niya rin ma-surprise si papa niya. So kinakausap niya ako dito, Mama, kung ano bang magandang gift kay papa, ikaw na bahala anak kung anong gusto mong gawin. So naisip niya daw gumawa ng letter para sa kanyang papa. Nakakatawa din minsan na yung mga bata, napaka-sweet talaga nila no? Yung simple effort lang nila talagang ma-appreciate na ng mga magulang. Sa aming dalawa ng asawa ko, mas malapit itong panganay ko sa papa niya. Kasi si papa niya is ready talaga makinig sa lahat ng mga soda niya, sa lahat ng mga tanong niya, saka sa mga advice. So, sundo talaga silang dalawa. So, anyway, mag-aalas 5 na nga. Kaya magpe-prepare na ako ng mga sangkap na gagamitin ko sa akin lulutuin. Naisip ko lutuin ngayon is lumpia. And then magluluto ako ng spaghetti para sa mga bata. At syempre, ang ulam namin, pinaka-ulam namin is yung
sipo egg kasi naalala ko nung umuwi kami sa Pilipinas, nagluto si mama ng sipo egg. Sobrang nagustuhan ng asawa ko. Gustong gusto niya yung lasa. So habang nagluluto naman ako, ito naman panganay ko at si Bunso ay busy naman sa paggawa ng kanilang letter para daw kay Papa. So yung Bunso ko dyan, ayan, tamang panggugulo lang yan sa kuya niya. At buti na lang, tahimik lang sila dyan dalawa, kaya makapagluto ako ng tuloy-tuloy at maayos. So ito nga, nagbabalot na ako dito ng lumpia wrapper para mamaya ipiprito ko na lang. Tamang-tama, tagal ko na rin din nakakain ng lumpia. So namiss ko rin talaga yung pagkain natin sa Pilipinas kasi sa akin, puro Japanese food kasi yung niluluto ko. So ayan, nakapagluto na rin ako ng sauce ng spaghetti. Pinas forward ko na para mabilis. Ito na. At natapos na rin ako sa pagluluto. Ayan, meet my sipo egg, lumpia and spaghetti. Napaka-simple lang. At inayos ko na nga tong lamesa namin. Inilagay ko na nga dyan yung balon ng asawa ko at ng aming mga pagkain. Hindi karamihan tong niluto ko dahil kami lang naman, family dinner lang talaga to para sa amin lang at wala rin kaming inimbita dahil hindi ko kakayanin magluto ng maramihan dahil nga sa buntis ako, kailangan ay kumilos lang ako ng hindi ako masyadong mapapagod. So done! Sakto alas 7 na. So waiting na lang kami para dumating si Papa para sa kanyang surprise. So ito ay nangangalay na nga ako dyan kasi ang tagal pumasok ng asawa ko kasi nagtataka siya bakit daw madilim. So ayan, na-surprise na nga siya. Hindi niya in-expect na meron akong biniling cake para sa kanya. Dahil kahapon kunwari hindi ko nga naalala yung birthday niya. Ang saya-saya kasi nakita ko masaya naman siya. Masasabi ko talaga na successful yung pag-surprise ko sa kanya. So, ayan, malapit na nga malusaw itong mga candle niya sa cake bago siya pumasok ng bahay. So, ayan. Ihintay nga namin matapos ang happy birthday songs at pagkatapos ay sabi ko sa kanya mag-wish na siya and then i-blow na nga niya itong candle. Ang saya-saya ko at successful itong aming surprise party. Yan. At binasa na rin ng asawa ko yung letter na ginawa ni Kuya para sa kanya. So, thankful naman ako and very blessed para sa family na meron ako ngayon. Thank you, Lord. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Janet.